Okay, good day mga paps. Sa mga gustong magpa-rehistro online, ituturo ko sa inyo. First time ko rin to itry yung mag-rehistro online. Ayan. So, madali lang pala siya. Mas madali to, mas convenient kumpara dun sa pupunta ka sa mismong LTO at pipila ka ng sobrang tagal, no? Tapos, yung panahon pa natin ngayon is sobrang init, no? Kaya mas maganda kung i-register nyo siya online. Ayan. Tuturo ko sa inyo kung paano siya gawin. Okay mga paps, bali meron tayong mga requirements na kailangan dalhin or kailangan natin bago tayo mag-renew ng rehistro ng motor natin through online. Okay, so yung una is kailangan natin ng insurance, okay, TPL insurance. Pwede nyo siyang kunin online or mismo dun sa outlet. So, kung gusto nyo ng tutorial kung paano kumuha ng insurance online, siguro separate video ko na lang siya gagawin. And then, yung second naman is yung smoke test or yung private motor vehicle inspection center. Ayan. So, yung pinakamalapit na branch, ayan, yung accredited, yan, punta lang kayo dyan. Then, ayan, i-service nyo yung, pa-check nyo yung motor nyo. Then, yung pangatlo is yung ORCR. Ayan. So, yan, kailangan natin yan. Okay. So, kapag meron na kayo na itong tatlo na to, pwede na natin siyang i-register online. Ayan. So, kung meron kayong ginawa ng account dito sa LTMS portal, okay, kagaya sa akin, ayan, i-login lang natin yung account ko dati. Ayan. Kapag meron kayo nitong unang gawa nyo na ang nakalagay is not listed, kasi kadalasan ganyan ang lumalabas, no? Not listed. So, ibig sabihin niya, hindi nyo pwedeng i-rehistro yung motor nyo online. Okay? Ayan. So, ang gagawin natin dyan para malisted natin yan is pupunta tayo dun sa LTO. Yan. Kasi, ayan, sabi dito is please go to any LTO district office. Yan. To have your motorcycle vehicle linked to your account. Okay. So, ito yung unang gawa ko na account sa LTMS. Okay. So, ginawa ko dito, pumunta ako sa LTO para maipalink yung ating motor vehicle. Okay. Tanong nyo lang dun sa mismong LTO, magpa-assist kayo dun sa helpdesk, is itanong nyo kung saan pong window yung sa pinaka nag-a-assist or nag-e-encode niyang para malink yung ating motor vehicle. Yan. Saglit lang yun, walang pila yun. And then, after mga 5 minutes, ayun, makukuha nyo na agad. May bibigay sa inyo. Dapat dala nyo yung ORCR nyo kasi requirements yun para makita niya na sa inyo yung motor. Tsaka yung, kailangan kasi nun yung client ID. Okay? So, pagtapos nun, ibibigay sa inyo yung password. Ayan, bibigyan kayo ng password dun sa yung OR nyo, may lalagay dun na password. Kasi yung LTO client ID, yan, yung ilalagin natin dun sa LTMS. Ayan. So, hindi ko na pala tinuro kung paano mag-register dito kasi once na pinalink nyo yung account nyo, yung motor nyo dun sa LTO, is bibigyan kayo ng panibagong account. So, hindi nyo na kailangan gumawa ng, kung meron kayong existing na account sa LTMS, hindi nyo na yun gagamitin kasi ito yung ibibigay sa inyo or ito yung ilalagin nyo dun sa LTMS portal. Ayan. Okay, ito yung sa akin. Bali, ito yung na yung ilalagin ko dyan. Yung account na to, and then yung password na binigay yan, huwag nyo ibibigay itong password na to kasi ito na yung pinaka master password nyo kasi hindi na yan napapalitan dun sa mismong LTMS. Okay, after nyan, okay na yun. Then check natin kung malalagin natin yung account. Ayan, login natin yung account, and then yung binigay na password doon sa LTO. Ayan. Okay, after ma-sign in, okay, napansin nyo wala na dito yung digital ID kasi panibagong account na siya. Okay, so pag pumunta tayo dun sa vehicle, ayan, makikita natin yung motor natin na nakalist. Ito yon yung motor ko.
Yan. And then, yan yung information ng motor na nakalink dun sa ID. Ayan. Then, yun, pwede nyo na siyang i-register. Ayan. Next nyo lang. Ito yung pinaka-actual na registration ko. Yan, papakita ko sa inyo. Okay, mga paps, bali ito yung actual na pag-register ko dun sa LTMS. Ayan. So, ito yung binigay sa atin, or ito yung nakalagay dun sa client ID. Yung OR na ipapa-register natin. Ayan. Ito yung nakalagay dun sa OR mismo. Okay, ito na yung ilalagay natin. And then, yung password na binigay sa atin, ayan, ilalagay lang natin siya. Okay, yan, sign in natin. Okay, yan, nakalagay is vehicle reminder. So, ito, nakalagay na dito yung plate number ng motor. Ayan. Then, makikita nyo is bagong account na siya. Kasi wala na dito yung digital ID ng lisensya ko. Ayan. Bali, bagong account na siya. So, i-check natin dun sa vehicle. Okay. Accept. Then, makikita nyo sa listing niya, nakalagay na dun yung plate number or yung vehicle ng ipaparehistro ko. Ayan. Ayan yung information dyan. And then, the next lang natin. And then, yung, ayan, renewal. Click nyo lang yung renewal. Private vehicle. Ayan. And then, makikita nyo dito, yung, automatic yan, mga paps. Makikita nyo dyan yung, papasok sa system ng LTO. Yung, kinuha yung, insurance, tsaka yung, PMBIC. Ayan. Makikita nyo dyan yung number niya. Account number. Ayan. Bali, automatic yan mga paps. Wala kayong gagawin dyan. Automatic yan. A-appear dyan sa system ng LTMS. Ayan. Okay. After nyan, click lang natin yung finish. Ayan. Hintayin lang natin. And then, ayan, makikita nyo, renewal of registration. Ayan, makikita nyo yung plate number dito. And then, click to proceed to payment tayo. Click lang natin yung proceed to payment. Ayan. So, makikita nyo dito, lalabas dyan, please config an email address. Since bago lang tong account natin, wala pang nakalagay dyan na email address. Okay, tayo yung maglalagay ng email address natin dyan. So, lagay lang natin save and close. Ayan, save and close lang natin. Okay, lalabas dyan yung details ng transaction nyo. Ayan, lalabas dyan yung kung magkano yung babayaran natin. Ayan. Okay. Then, click lang natin yung done. Okay, babalik tayo dun sa mismong home ng LTMS. Okay, click lang natin yung profile. And then, dito, sa may contact natin, lalagay natin yan yung email address. Okay, so yung email address na lalagay natin dyan, dapat yung hindi pa nagamit na email address. And then, ito rin, nire-require din nila na i-register nyo yung maiden's name ng mother nyo. And then, yung pangalan din ng father nyo. Ayan. Kailangan din yan. Kasi, hindi siya tutuloy. Kailangan nyo yan fill upan. Ayan. Ayan, fill upan lang natin. Para proceed na tayo sa next step. Okay. Apply changes lang natin siya. And then, yun, na profile save na. And then, balik tayo dun sa transaction. Click lang natin yung, ayan, meron tayong pending dito na incomplete. Ayan, then, click lang natin yan. Then, ayan yung total na babayaran. Then, proceed to payment. Okay, then, click lang natin yung proceed payment. And then, yan, mapupunta tayo dito sa mga payment method. Yan, maraming klase like GCash, Union Bank, ayan, BankNet. Pwede din siya sa 7-Eleven, itong ClickU. Ayan, sa Cebuana, BPI, tsaka ETAP. Ayan, marami siya. Pwede rin Visa, card yan, sa SM. Bill payment, yan, pwede rin siya. So, ito, pipiliin ko yung GCash kasi mas madali yan. Meron naman akong GCash. Ayan. Then, ito yung summary ng transaction. Okay. So, meron nga pala siyang transaction fee na convenient fee na 67 pesos. So, may mag-additional tayo ng 67 pesos para sa convenient fee. Ayan. Bali yan, yung total niya is 326. Yung total ng payment. Then, click the submit lang button. Yan. So, accept lang natin siya. Okay, so, ayun na. Payment na. Okay, meron pa siyang, ayan, payment, agree.
Ayan, click lang natin yan. So, parang confirmation yan para sa payment natin. Okay, then kailangan nating i-login syempre yung GCash. Yan, GCash number, then yung OTP code, yung marireceive natin dun sa cellphone. Ayan, login lang natin. And then yung PIN natin, ayan. Okay, click payment lang. 326. Okay, ayan na. Nabayaran na natin. Using GCash. Click lang natin yung proceed. Ayan, then hintayin lang natin. So, ito nga pala yung actual na bayad natin dun sa LTO. Ayan, pag-register. So, successful na yung payment natin using GCash. Click continue lang. Ayan. And then, okay na. So, pwede natin siyang i-print. Ayan to, yung official receipt. Ayan, click lang natin. And then, ito na yung pinaka-official receipt natin. Ayan. So, pwede natin siyang i-print. And then, yun, okay na. Yan na yung successful na yung pag-register natin sa LTO. Ayan, ng bagong rehistro ng motor. So, ipiprint na lang natin yan and then, okay na. So, ganun lang pala kadali mag-register online. Mga paps, ayan. Ayan mga paps, kung nakatulong tong video na to, pakipollow naman yung ating mga social media account. Facebook, YouTube, TikTok, and Instagram. Ayan. Maraming salamat at God bless and ride safe sa inyo lahat.